Dito naman tayo, Ben, sa reklamong mula pa ho sa bayan ng Nara sa lalawigan po ng Palawan. Pagkasira daw ho ng kalsada sa kanilang lugar at nagbabadyang perwisyo sa kanilang daan-daang ektaryang sakahan ang reklamo hong nakarating po sa Kilos Pronto. Nagugat daw ang problema nang pasimulan po noong Oktubre noong nakaraang taon ang proyektong patubig ng governor ng naturang ng lalawigan na si Governor Jose Alvarez para sa bayan ng Nara. Ang maapektuhan ng proyekto, ang buong barangay doon ng Dumagueña, lalo na raw ang mga magsasaka doon. At para kausapin natin, makuha natin ang buod ng kanilang pong sumbong mula sa Palawan. Pumunta po dito sa ating pong studio, walang iba kundi ang mga residente mismo ng barangay Dumagueña. Kausapin natin sila. Magandang gabi sa inyo. Mukhang tatago natin ang kanilang ang kanilang pong identity para hindi ho sila pag-initan Dahil ang kalaban natin dito, gobernur. Ay, no. Pero siguraduhin natin, Lex, kung nakikinig man ho, yung lokal na pamahalang provincial governor, makinig ho kayo, Kukunan din namin kayo ng panig, Mas magandang patas ho tayo rito. Tama. So, dito muna yung sa Lex, sa mga complaint. Okay. Pwede kayong magsalita. Ano bang punot dulo nitong problema ninyo? Hindi ba para sa kabutihan ng inyong barangay yung gagawing proyekto ng ating gobernador dyan sa Palawan? Good evening po, Sir and Ben Tolfo. Ako po yung pumunta noon sa inyo at nag-advise po kayo sa akin na magpagawa po ako ng petition letter para papirmahin po ang lahat ng mga grupo ng magsasaka. So ito po yung nakalap po namin at lahat po sila ay pumirma. Ilan kayo dito nakapirma? Mahigit, ano naman to? Ilan lahat yan? Libo. Ilan kayong pumirma dito? Sige, mga petition, mga... Okay, may mga petition kayo dito. Okay, ano bang ikinagagalit ninyo dito sa ginawang proyekto ng inyong pong governor? Sir, magandang gabi po. Ganito po sir, yung pa-meeting si Governor Jose Chavez tungkol sa proyektong Nara Water System noong October 2016. Okay. Ngayon po, nung hapon na yon, tinanong po ni Gobernador JCE yung mga mamamayan ng Dumagueña kung paig po sila na gagawing proyekto ng water system doon kukuha sa aming ilog. Ngayon po, daming umayaw po, lahat-lahat ng barangay Dumagueña ayaw talaga sa ganung... Base doon sa konsultasyon. Opo. Okay. Ngayon po, ang nangyari po, ang problema po, tinuloy pa rin po ni GCA. Sino GCA? Jose Chavez po, gobernador ng Palawan. Chavez o Alvarez? Opo, Alvarez po, Alvarez. Sorry po. Alvarez. Tinuloy po rin nila po ang kanilang proyekto sa, ang sabi niya kasi sa pahig sa kayo at saka hindi, tutuloy nila ang proyekto ng water system. Ngayon po, ang problema po doon sa amin, nung unang target po nila sa Malatgao River, doon kukuha ng tubig. Ngayon po, nabigla na lang po yung taga-Dumagueña na doon nilipat sa amin na kukuha ng water system. Yung ilog niyo doon? Opo, Sa Manayli po. Sa Manayli po, Manayli na sa barangay po namin. Okay. Ngayon po, ang nagtataka yung mga tao nung paghapon na yun po, may mga equipment na dumating sa barangay namin na yun ang kanilang gagamitin. At yun po, nagsimula na sila sa paghuhukay ng mga pipe na babaunan ng tubo. Yun na po ang simula. Ang problema din po doon, yung mga daan, yung daan namin na dating rough road ay lalo na dagdagan sa kakahakot nila ng balik-balik sa paghakot ng graba at saka lupa palabas doon sa barangay namin. Sa makatuwid, ito yung sinasabi mong perwisyo na Opo. dulot sa inyo. Yung maputik kanina sa video. Opo. Okay, sige. Tapos ang nangyari naman po, yung apektado doon po sa amin, yung mga magsasaka po, kasi kami po doon, ang hanap buhay talaga namin ng magulang ay magsasaka lang po. Doon kayo kumuha ng tubig sa ilog. Opo. Yes po. Pero ito ngayon, sinara. Sinara po. So, yung irrigation ninyo, baka mula sa ilog. Opo. Hindi makakadaloy doon sa inyong mga taniman kasi naharangan na. Sa taas po. Pero ngayon po, wala pa po sir yung under pa sila po. Under Operation. construction. Opo. Okay, may tanong ako sa iyo, bago kapareho nito, kinonsulta ba yung Irrigators Association or IA sa lugar? Nagkaroon ba ng konsultasyon? Wala NIA, po. yung NIA. Yung NIA, kasi pag gano'n, kapag maapektuhan yung mga Irrigation nila. sakahan ninyo, merong mga Irrigators Association. May,
Opo, mayroon po. Ang sabi daw po kasi ng NAIA, Ayaw nila po. sila daw magsusuporta ng galing pa sa Manatgao. So parang ang hirap po gawin yun. Kasi sa Malayo. 700 hectares na Oo. na sakahan, hindi kayang suportahan. Okay. So ngayon, ang sa amin lang po, yung gusto namin na yung water system ni GCE na ay Gobernador Jose Alvarez. Alvarez. na sana po matigil na po yung pagkuha sa water system kasi malaking apektado po sa aming magsasaka lahat yan. Yun lang po ang aming Alright. Okay. ang problema, Sir Tolpo, sa sa aming barangay na sana matigil yung water system na yan. Simple lang. Lex, parang kung maintindihan ng mga tao, Lex, hiling nila kasi parang lumalabas na apektuhan yung mga magsasaka. Kaya yun. Opo. Kasi yung daloy ng sinasabing irrigation, supposedly galing sa papunta sa inyong mga palayan sa mga taniman. Opo. Naudlot kasi dito sa ginagawang water system Opo. na gusto ni Gob. At Ni saka Gob po, Alvarez. at saka po sir, nagtataka din po kami lahat ng mga residente. Kung water system nga po talaga yung project nila, dapat po hindi po sila naghuhukay ng lupa at saka ikakarga sa mga truck kung saan dadalhin. At saka mga troso po paggabi. Troso paggabi. Oo. Ano ba? Illegal logging ba yun? Siguro, Lex, sino pa pwedeng natin makakausap dito? Ito. Yung gobernador. Yung ano yata. Sino? Mayor. Mas maganda siguro kung mayor muna ng sinasabi. Dumagit na. Ito, Provincial Sino ba? Information Provincial Officer. Sige. Oh. Ang Provincial Information Officer, magpapapogi lang yan. Mas maganda yung apektadong mayor muna kung mauuna natin yung mayor. Wala? Oo. Okay. Wala. Sige, Lex. Sige, siguro pakinggan muna natin ang panig ng opisina ho ni Governor Alvarez. Nasa linya ngayon ho si Attorney Hill Acosta. Siya po ang Provincial Information Officer po ng Palawan. Attorney, magandang gabi ho. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi, Alex, sa Apo. mga tagapakinig ng programa. Okay, Attorney, ano pong pwede ho nating mabigyan solusyon ho dito sa dinulog ho ng problema ho ng mga taga-barangay Dumagueña? Tama ba ho yung kanila pong hinaing na yung daw proyekto ni Governor, hindi ho kaginhawaan na binibigay nito? Ano daw to? Problema para sa kanila ho? Unang-una, Ben, Alex, bigyan tayo ng konting background doon sa proyekto ng pamahalang panlalawigan. Yung lalawigan po ng Palawan ay may 367 barangays. Opo. Yung almost half po nito ay walang Patubig. sustainable, malinis na tubig. Ito po kasi mga proyekto natin na patubig ay pwede nang diretso inumin po. Una po doon sa topic ng pangamba ng ating mga pagsasaka dyan sa Barangay Dumagueña sa bayan ng Nara. Opo. Unang-una po, baka po na misinformed yung ating mga kababayan sapagkat wala pong katotohanan na kapag yung sinasabi po nila na may magkakaroon ng mai-improve po yung flow ng water. Unang-una po, hindi po kasama sa plano na hindi na po magkaroon ng flow ng water sa mga magsasaka. Actually po, base sa pag-aaral na ginawa ng ating water infrastructure team dito sa lalawigan ng Palawan, plus po yung inspeksyon na ginawa ng NWRB, yung ating application po ay out of the 100% na outflow ng tubig po na magagaling sa Manailit, ay 10% lang po yung maximum na gagamitin ng water system project. At based po sa experience ng pamahalaang panlalawigan, doon sa mga siyam na nagawa na water system sa ibang mga barangay sa pamahalaang panlalawigan, ay 3 to 6% lang po ng water flow yung nagagamit. So definitely po, yung pangamba na mga tutuyuan o hindi na magagamit o pipigilan yung pagdaloy ng tubig para sa ating mga magsasaka ay hindi po medyo misinformed po siguro ng ating mga kababayan. Boss, para ganito lang nga. Sir, balik si Ben Tulfo, ano? Opo, Nagkaroon ho ba kayo ng ugnayan sa Irrigators Association? Dahil sila naman ho na yung first dapat makaalam dyan kasi pagdating ho sa mga irrigation, padaloy ng tubig sa mga magsasaka, ay dapat ho siguro may karoon ng pagpupulong. Parang lumabos nagkaroon na ng pagpupulong dati, pero parang hindi raw ata pinakinggan yung pulong na parang kumontra ho sila. Doon pa lang ho siguro dapat na-address nyo na ho na hindi umabot na ho sa amin dito. Tanong ko lang ho, kumontra ho yung sinasabing apektadong barangay, kahit na ho sabihin nyo kung gaano kalaki, syempre sila ho yung mapiperwisyo, natural sila ho pumunta sa amin. Ang tanong ko lang ho, may ugnayan ho ba kayo sa NIA, National Irrigation Administration? Kasi pagdating sa mga patubig, lalo-lalo sa mga magsasaka, dikit itong bituka dyan ang kasalukuyang administrasyon ni President Duterte. Opo, Ben, yung aming pag-uugnayan po ay doon mismo sa barangay ginawa.
Kaya nga po after nung sinasabing public... Oh yes sir, public- yung sa barangay, kasama ho ba yung Irrigators Association na nagrepresenta sa mga magsasaka? Ay, hindi, titignan ko lang po muna Alright. yung ating record. Sir, ito lang ho para sa akin, baka isang punto ho yun na dapat sa susunod. Tingnan niyo muna kung nagkaroon ng pagpupulong kasama ho yung Irrigators Association kasi sila ho yung unang frontline pagdating ho ng mga magsasaka kung yung daloy ng tubig manggagaling ho doon sa river na parang doon kasi naghukay kayo na perwisyo, marami hong perwisyo sa kalsada, pero sa mga magsasaka inarereklamo ho. Number one ho yun So, hindi kayo sigurado kung may ugnayan sa Irrigators Association. Opo, at saka kung meron Alright, po- so alamin nyo ho muna yun kasi karapatan ho nila na para naman kung sino yung mga ekspertong kausap ninyo mga Herodes na yan, huwag nyo kalimutan yung Irrigators Association dahil unang-una sila yung pumoprotekta sa mga magsasaka at sila rin yung sa Irrigators Association, sila rin hong may alam dyan pagdating sa National Irrigation Association, under ho yan sa Office ng President. Naintindihan Opo, nyo? opo. Opo. Malama, ang National Irrigators Association is now under the Office of the President. Pero wala na si Department of Agriculture yan. Baka nakalimutan nyo, siguro kung timbre kasi parang inis out nyo yung unang pakikipag-ugnayan nyo sa mga magsasaka na nangangailangan ng tubig na sinisingil ng gobyerno noon ng tubig, ngayon ginagawang palibre pero nagiging perwisyo, baka may problema tayo ron, sir. Opo, hindi lang po natin sigurado, Ben, kung meron... Alright, lang- alamin nyo lang huna siguro, sir, pero pakiabot nyo na lang muna kay Mayor. Tsaka pangalawa, nakipag-ugnayan ho ba kayo sa barangay? Definitely po, kasama Alright. Ben, kasi kung bago maaprubahan... Well, yun ho bang sa barangay? Sa munisipyo at sa pamalapan. Alright, sige sir. Bakit ho, sa maraming petition ho, nakapirma dyan Lex, hindi ba? Dami dito. Ito yung mga magsasaka mismo, nag-petition ho sila. Bumalik ho sila sa amin. Ito ho yung mga pangalan sa petition letters. Dito ho, na sinasabi ho nila rito, sila ho may problema at sila ho umaapila kay Jose Alvarez, inyong gobernador, na sana ho siguro, mapakinggan muna ang panig nila para there must be a bottom line na hindi ho yung basta-basta na lang nagkakaroon ng pupunta sa amin dito pagkatapos ito tuloy, pag-uusapan ho natin. Opo, mas maganda nga po na dumiretso dito po at makapag-usap. Alright. Kasi po sa aking kaalaman, yung petition nga po ay Okay. wala pa akong... Sir, kaya ho sila pumunta rito last year. Kailan ba itong pumunta? Parang last year, this week. Okay, the last month, sir, pumunta rito, pinabalik ko, sabi ko na lang, kinakailangan ko makita kasi hindi ko agad tinanggap. Ngayon, sir, tinatanggap na ho namin. Pero may sabi ho rito yung DILG rin, pakibaba nga yung pranter, paalis mo nga yung lintik na yan. Okay, baba mo nga sa pranter. Gusto ko makita yung sinasabi ng DILG. Ito ho, sir, nakausap ho namin si Edelia Sandoval, OIC rin ng DILG Palawan, na kung may reklamo laban sa naturang proyekto, nakahanda silang kunin ang panig ng mga magsasaka at imbestigahan. So ngayon, sir, nagmali ata, sana doon lokal muna bago pumunta sa amin dito. Pero tinatanggap ho namin, tumitimbre na ho kayo sa inyo, kami ho dalawa ni Alex. Baka sir, pakinggan nyo muna sila, baka maareglo nyo muna sa panig ho ninyo munang lokal bago ho kami manghihimasok. At kami, pinopoint out ko lang kung anong kakulangan na hindi ho nangyari doon sa sinasabing negosasyon sa umpisa pa lang. Well, Nako, naintindihan niyo sir? Sa umpisa pa lang Yes, pa. Okay? Oo. Anong tingin mo, Lex? Tama yun. Kung siguro, pwede siguro pahinto lang muna, kung ano yung ongoing construction siguro, attorney, no? Opo. At the same time, attorney, may reklamo sila pag sa gabi raw, nasisira mga kalsada kasi mga truck daw na mga troso. Bay, teka muna, mukhang may problema rito. Saan ba yung DNR? Tama ba, troso? Ano mga trosong naglalabasan doon, nakikita ninyo sa lugar? Yung mga bilog po, sir. Aba, sir, may illegal laging ata dyan. At saka malalapad, Malalapad po. po, andyan po yung mga picture. Ang mga pictures, pati nga, Asus, Mario Joseph na to. Ay, nako. Abay, ano to? Mga troso, naputol. Ito to. Sa gabi, nakikita nyo, nagdadaanan yung mga troso. At saka may video po yun, sir. May video rin. May laging ba ho doon, Sir, may attorney? mga laging. Attorney? Wala po. Oo, kaya nasisira daw ho yung mga kalsada ho nila doon. Hindi pa po natin natatanggap yun, sir. Magkatapos makapasay ng papel. Siguro, sir, sa inyo bilang Public Information Officer, pumunta ho kayo ng NARA sa Dumangueña at mag-posti ho kayo ng tao para makita nyo ho, para nang sa ganun, medyo hindi natin muna pag-usapan, ito ho'y pang-nasyonal, dito ho sa nasyonal na programa na napapanood Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide din, na parang ang gusto ho namin, makapag-ayos ho muna kayo. Baka masolusyon. Wala namang problema, hindi pwedeng masolusyonan, sir.
Di ba, Tama sir? po, tama po. Okay? Ano tong ito? Ito yung video. Oh, may mga videos ho kasi rito May mga- siguro para mas maganda. Ito, Makita nyo na lang, sir, mga videos na to na ano yung mga troso. Ano na, Nalapat na kahoy. kumbaga naputol na to. Naputol na. Parang naputol, sir, eh. Pagpuputol ho ng kahoy, sir, kinakailangan ho ng DNR permit Oo ho nga. yan, eh. Di ho, sir, di ba? At saka meron Opo, tama yun. O baka hindi ho na nadaan ho doon sa lokal na pamahalaan, eh medyo napapabayaan dahil alam ko, alam niyo ho ba taga Palawan ho may mga lupain ho kami sa Palawan? Alam niyo ho ba, dikit ho sa pusod ho namin alam ko ho yung Dumangueña. May dating lupa ang aming magulang diyan. At alam ko ho yung mga ilog na sinasabi nila, sir. Pakitingin lang, sir, ha? Attorney, Opo. siguro ho, pakitimbre na lang ho kay Governor ha, na ito po'y meron hong mga nagreklamo. Baka siguro maglagay ho muna kayo ng moratorium. Ayun. Hinto muna ho. Pwede siguro ho yung attorney, no? Pansamantala. Opo, nung nakaraang linggo nga po ay tumulak yung ating team na doon at verify. Doon po sa mga kalsada ay meron nga pong mga medyo mapuputik na. Yeah. Sapagkat doon na po dumadaan yung ating mga truck. Okay. Na nag-aayos. Pakiayos na rin po yung daanan po nila. Opo, sige po. Okay. Alright. Sige. Thank Thank you, you so attorney. much, attorney. So, Okay, salamat po. Maraming. So, okay sa inyo? Napakinggan nyo na? Yes, sir. Alright, see, ganito na lang. Standby muna kayo kasi sila mag-iimbestiga. Kami nandito rin. Maganda na pag-usapan na, in fairness sa inyo, hindi na kayo bumalik na kayo. Tinupad ko yung aming sinasabi. Kami ni Alex dito sa Kilos Pronto, tinupad namin. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Okay? Yes, Ay, sir. yung hakbang na kailangan gagawin. I'm sure na nanonood ngayon si Governor Alvarez at Yeah. yung mga buong nasa probinsya ng Palawan o kayo dyan sa Puerto Princesa, nakaabot na sa amin. Medyo hinay-hinay muna kayo. O yung mga troso dyan, relax lang kayo. Oo. O yung paninira ninyo sa kalsada, baka akala nyo hindi makakaabot sa amin. Marami kaming matataenga rito sa Kilos Pronto. O yung mga magsasaka, wag nyong parang nilalapastangan, hindi kayo dumadaan sa sinasabing Irrigators Association. Na unang dapat kinukonsulta nyo, pagdating sa patubig, lalo-lalo patubig, dapat kinukonsulta nyo rin sa National Irrigators Association. Tayo naman dito, Ben, walang problema ho kung maganda ho yung proyekto ninyo. Oo. Pero, dapat ho, lahat ho tayo, mga kababayan ho dyan sa Palawan, ang magbebenepisyo ho niyan. Pero kung meron po nagre-reklamo, mukhang may problema ho tayo. Sabi nga ni President Duterte nung siya'y kaupo lang, mga ganyang klaseng problema dapat nabibigyan ng mga marginalized note na Yun. sasabi sa mga kinaukulan at hindi na bumabalik-balik kasi nagagalit yung Presidente dyan. Yun. O ibig sabihin, right away, mga lokal na pamahalaan, DNR, lokal na DLG, at mga barangay dyan, kayong unang sinasabing parang first responder. Dapat nasasagap nyo agad nang hindi na pumupunta sa amin. Pag pumunta sa amin, hindi natin pwedeng tanggihan, Lex. Okay, sa mga taga-barangay Dumangueña, narito na po ang reklamo ninyo. Kaming bahala ho dyan. Huwag ninyo pong, huwag nyo kakalikitaan kung ano pong aksyon na gagawin po ng inyong pong probinsya ho dyan. Okay?